mother mentor, our founder. Ladies and gentlemen, Mentor Ivy Agbu! Amazing morning! Finish the race. Tapusin mo yung takbo mo. Yung ikaw. Ano ba talaga yung gusto mo? Huwag mong hahayaan na mawawala ka sa mundo, hindi mo na-fulfill yung purpose mo kung bakit ka ginawa ng Diyos. Ayan, let's all unmute mga mentors and welcome po natin our Emerald Elite Executive Mentor and founder of Team Stallions, Mother Mentor, Ivy Joyce Agbu. Ayan. Welcome po, Mentor. Ayan, Hi, good Mentor. morning. Mentor. Welcome po, Mentor. Amazing morning. Amazing morning. Welcome po, Mentor Ivy. Amazing morning po, Mother Mentor. Amazing Amazing morning morning, po, Mother Mother Mentor. Mentor. Ayan, amazing morning everyone, no? Thank you sa introduction, Mentor Vane. Diba? And sa pag-host natin ngayon. At sa mga bago po natin, no, welcome po ulit sa ating team. Sobrang welcome po kayo sa ating team. And kung kaya pong mag-on cam, much better po para hindi po ako antukin. 'Di ba? Makita ko po kayo, makita ko mga mukha nyo, magaganda at mga magagwapong mukha no ng ating mga leaders. And sa mga wala pa dito ang kanilang mga members, baka makalabit pa natin sila para makapasok po sila at makahabol pa sa ating team day ngayon at matuto sila ngayon. So yan, di na po ako magtatagal, no? I'm Mentor Ivy. Isa po ako sa founder ng Stallions. I'm an entrepreneur and part-time po natin ginagawa itong business. Di na po ako masyadong magpapakahaba ng introduction, no? So para mas matuto na po tayo, doon na po tayo directly sa ating topic for today. So, excited na po ba ang lahat? No? Pa-type nga po, I am excited para ma-exercise naman yung ating mga daliri. Di ba? Yan lang yung pwede nating galaw-galawin dyan habang nakaupo ngayon eh. So, para hindi po tayo antukin, then kung kaya po natin magtimpla ng kape, magtimpla ng barley para hindi po tayo antukin, no? Kasi yung boses ko medyo hindi ko alam eh, parang nakakaantok siya. So, but I think loud and clear naman ako, no? So I will start na. Allow me to share my screen. Ito po yung pinaka-topic natin ngayon. Baka nakita nyo na to, pero I want to discuss. Baka kasi yung iba, hindi nila alam kung ano yung nagawa natin na to. So, our topic for today is yung DMO po. Yan, yung Daily Method of Operation. So, natanong nyo na rin ba, mga mentors, ano ba dapat ang ginagawa araw-araw sa business natin? Tama po ba? Nakikita ba ako? Or nakikita ba yung screen ko, Mentor Vane? Yan, no? Yes po, yes po. So, before I start dyan sa DMO, kung mapapansin niyo yung pinakauna nating DMO, yung DMO po pala, no, para sa kaalaman ng lahat, yan po yung araw-araw na dapat ginagawa mo sa business natin para productive ka or masabing productive ka sa business natin. So, as much as possible, hindi lang tayo nakakagawa ng isa, dalawa. Kung kaya natin magawa lahat po yan, yan po talaga yung pinaka money-making activities natin, no? Para maging
productive po tayo or masabi natin productive tayo at hindi lang busy. Kasi minsan sasabihin busy ako, busy ako. Pero pag tinignan mo yung buong araw niya, paano ba siya naging busy? Pero isang buong araw lang palang umupo sa umupo at nag-scroll ng news feed at inubos at ewan ko, 'di ba naubos na ang oras kaka-scroll. Then natapos ang araw, walang na-prospect, walang na-invite, wala din pong na-presentan at na-close ng deal for sure. And for sure, wala rin pong pay-in. Tama po ba? Ganun po ba yung nangyayari? Baka ang nararamdaman natin, ouch, ikaw ba yun? 'Di ba? Hindi po ikaw yon, yung katabi mo po, no, sa Zoom. Hindi po ikaw ang sinasabihan ko. So, kung ikaw man yon, wag kang tatamaan, wag kang magagalit dahil wala pong nagsabi sa akin para patamaan ka. Kung hindi, kailangan lang po natin ma-realize yun at magbago. Ganun lang naman kasimple. Tamaan, magbago, no? Hindi tamaan magalit kay Mentor Ivy kasi di ko naman po nakikita kung ano yung ginagawa nyo everyday, no? Para malaman ko po yun. So, eto po, yung unang topic natin, siguro dahil may mga bago, before mo siguro gawin yung DMO, bigyan ko lang kayo ng onting basic sa social media or sa Facebook na lang per se. Doon na lang muna tayo mag-focus sa Facebook. Sa Facebook, mga mentors, unang-una po, tandaan po natin, napakahalaga po, number one is yung profile picture. Familiar po lahat sa profile picture, sa display photo, sa Facebook. For sure naman, lahat po siguro familiar. So, ang profile picture po natin, dapat po hindi po nakatayo. At isang buong, kumbaga sa thumbnail, eto sige po, mag-share screen ako. Yan, kumbaga sa thumbnail mga mentors, wag po sanang yung nakatayo po tayo na dito po. Yan, 'di ba? Ito po yung thumbnail namin kung nakikita niyo po, no. So help me sa mga co-host na mag ano no, magpapasok ng mga pumapasok po para hindi po ako ma-distract. So yan po, ito yung pinaka profile picture, no. So kung nakapanood na po kayo ng Facebook Live ni VPI ka, for sure, yung Facebook photo po natin, ayos na. Dapat ganyan po, kasi para kapag sinachat ka po sa Messenger, madali pong makita yung mukha mo. For example, itong kay Mentor Raymond. Ito, nakita ko kasi siya agad dun sa Messenger eh. Yan, ganyan po yung tama. Sa either hanggang dibdib or hanggang waist po, mga mentors. Dapat ang photo natin. Kasi para sa thumbnail, recognize ka na po agad. Ito, kay Mentor AJ. Tingnan din po natin. Yan po, ganyan po yung mga tamang mga tingnan nga natin kay Mentor Vanessa kung tama. Mentor Vanessa, yung isa mong Facebook nakatayo. Ano yan? As much as possible, natin, ayusin po natin. Mas maganda po yung medyo close up po. Dapat close up talaga. Para pag nakikipag-usap po, especially sa mga stranger, mas madali po tayo nila na ma-recognize. Kasi kitang-kita na po nila yung mukha natin. Okay? Naintindihan niyo po yon. Kailangan po hanggang dibdib or hanggang waist. Ganun po dapat ang display photo natin. Kasi para mas mabilis po tayo ma-recognize ng mga leads or mga prospect po natin. Then, yung yung cover photo, actually ako gusto ko na rin palitan yung cover photo namin. Maganda rin po, sa cover photo pa lang, meron ka na rin nalalagay. Kanino ko ba yung nakita? May gagayahin kasi ako na maganda siya yung, hindi. Pinalitan niya na din eh. Kasi usually, ito may mga na po kasi ito eh. May mga result na. Ayan, for example, kay Mentor, saan ko ba nakita yung na yun? Yan. Ito po, kala Mentor Mabel. Yung dati niya, yan no. Kung kaya niyo pong makagawa ng ganitong cover photo, maganda rin po ito eh.
Kasi sa cover photo niya nakalagay na building an empire of 20,000 online entrepreneurs and ayan, iyan yung nilagay niya. Pwede ring sa product ang cover photo mo or sa income or sa opportunity. Kasi bakit maganda rin meron na agad message sa cover photo? Kasi everyday marami pong nag-aano sa atin, nag-i-stock. Marami pong nag-i-stock. So ang maganda, araw-araw po kasing nakikita yung profile picture natin agad at saka yung cover photo. Maganda, dun pa lang sa cover photo, meron ka ng message na sinasabi. Kung hindi man sa cover photo, maganda sa pinaka-pin post po natin like this. Ito yung sa amin, di ba? Ito yung pinaka-pin post namin. So, yung kung meron ka ng sasakyan sa IAM, yung pinaka-story mo, ayun yung ilagay mo. Sa mga wala pa namang car, na wala pang mga ganitong result, pwede kang gumawa ng testimony mo sa Barley, ilagay mo po yun dyan. I-post mo sa Facebook, tapos kumbaga dapat dumami yung likes, padami natin yung likes, mga comment, pa-support ka sa mga mentors, then ayun po yung ipin-post mo dito sa Facebook mo para every time na merong nag-i-stock sa Facebook mo, mga mentors, ano na agad, alam na agad nila na, ito si Vanessa sa I Am Worldwide siya. Ang product nila Barley. Ito si Perry, meron siyang ino-offer na opportunity na makakatulong sa akin online. So, dun pa lang, every time na nag-i-stock sila, meron na agad silang message na nakukuha. Di pa sila nag-PPM sa'yo. Okay po ba yon? Nasusundan po. Then, syempre, another basic, iwasan na po natin mag-post ng negative sa social media. Iwasan na rin po natin yung nagpaparinig, mga mentors, sa social media kasi hindi po yan makakatulong sa'yo dahil tandaan mo, the moment na pumasok ka sa I Am Worldwide, kailangan mong matanggap na negosyante ka na. Okay? Pakitype nga po sa chat box natin, negosyante na ako. Oh, yan. Pakilagay nga po sa ating chat box, negosyante na ako. Para kahit yung mga iba ay hindi naka-open cam, maramdaman ko po kayo, mga mentors. Paramdam naman dyan. Ha? So, yan. Yan. Thank you sa pag, ano, no? Sa pag-support and sa pag-participate sa atin. So, negosyante ka na, mga mentors. Kaya iwasan na po natin yung negativity kasi kapag tanungin ko po kayo, gusto niyo po bang samahan yung isang taong puro rant, puro, kumbaga, puro, yung naka-experience ka ba na nagkaroon ka ng kaibigan or kakilala na pag nagkakausap kayo, puro negative yung sinasabi? Meron na po ba kayong ganong experience? Tapos, after mo siyang makausap, ikaw, masaya ka, pagkatapos mo siyang kausapin, ang nangyari sa'yo, parang ang bigat-bigat. Tama po ba? Ganun po ba yung nangyayari after mo makakausap ng negative na tao? Or yung mga puro rant, puro lang kasiraan ng iba yung sinasabi sa'yo. Di ba ayaw mo ng ganong kasama? Usually naman, no? As yung normal talaga na tao, no? Wala namang gusto ang kasama niya yung puro negative yung naririnig niya sa araw-araw kasi nakaka-toxic po yun. Hindi siya nakakadagdag ng motivation sa atin. Kaya, kung ayaw natin po ng mga negativity, might as well, tayo mismo, dapat hindi sa atin magmula yung negativity. Tama po ba? So, kaya kahit may kagalit ka, mga mentors, normal yun, di ba? May nagkakaroon tayo ng kagalit, di ba? Masama ang mood mo for the day, wag mo na pong ipopost sa social media. Okay po ba yon? Okay po ba, mga mentors? Ipangako po natin yan. Kasi tandaan nyo, hindi naman po yan para sa akin eh. Para po sa'yo yan. Kasi kung sino ka, yan yung ma-attract mo. So, kung puro reklamo yung ipopost mo sa Facebook, ang ma-attract mo sa Facebook, mga reklamador.
Kung puro negative yung ipopost mo sa Facebook, ang ma-attract mo sa Facebook, mga negative. So, kung gusto mong ma-attract yung mga positive na tao, motivated na tao, masisipag na tao, ayun yung ipakita mo sa Facebook mo. Dapat positive ka, motivated ka, and masipag ka. Yun yung dapat nakikita nila sa Facebook mo. So, yun po mga mentors I hope malinaw po tayo doon. So, balikan ko po ulit, no? Sa unang DMO natin, kung mapapansin nyo, number 1 is post in timeline and FB story. Yan, napakadali lang po niyan. Yan po yung pinakaunang daily method of operation or dapat nating ginagawa araw-araw sa negosyo natin. Hindi po pwedeng ngayon nakapag-post ka, bukas hindi, sa susunod na araw hindi, pahinga ka ulit, susunod na araw tsaka ka lang magpo-post or kapag nasa mood ka lang. Hindi po ganon. Dahil gusto mong magkaroon ng resulta gusto mo makabuild ng malaking network dito, dapat makita ka ng mga friends mo na consistent ka. Tama po ba? Kasi ang mga successful na tao, consistent po yan sila. So, kung gusto mo ma-attract yung mga friends mo, dapat makita nila consistent mong ginagawa yung business. So, isang way doon para makita nila is dapat makita nila na nagpo-post ka araw-araw. Ano ba yung mga dapat i-post? Mga mentors, ano ba yung mga dapat i-post? Unang-una, kailangan may variation or iba-iba dapat ang pinopost natin. Number 1, bigyan ko po kayo ng unang tip. Wala pong masasaktan kasi hindi ko po alam kung ano yung mga pinopost nyo sa social media. Hindi po ako CCTV na nakikita lahat ng pinopost nyo. No? Number 1 po, wag po tayong magpo-post ng puro barley sa wall natin. Wala pong problema yon kung sobrang gandang-ganda ka sa barley. Wag naman po, puro barley na lang yung post mo sa Facebook mo. Alam nyo po kung bakit. Kasi po, tandaan nyo, yung Facebook nyo po, it's a representation of you. Resume mo yan. Para mo siyang resume. Hindi po siya mga mentor sari-sari store. Tandaan nyo po, hindi po tayo parang palagi kang nagbebenta. Iwasan po natin yon. Kailangan may variation. Okay lang naman po yung minsan ang post mo, product testimony. Pwede kang mag-pattern kung halimbawa para kahit papano, mas madalian ka. Halimbawa, pag Monday ang post mo, mga motivation. Pag morning, motivation. Tapos pag afternoon, maglagay ka ng mga umi-income sa IAM. 'Di ba? Yung mga story of income testimony sa IAM. Pagdating naman ng Tuesday, lagay ka ng product testimony natin sa Barley. Pagdating naman ng Wednesday, lagay ka ng personal mo. Yung ginagawa mo, nagpa-process ka ba, may benta ka, may pay-in ka, yun yung post mo. Kapag Wednesday, then pag Thursday naman, pwede ka actually, pag mga Thursday mentors, pwede nyong gamitin yung throwback. Bakit mo kailangan gamitin yung throwback? Throwback photo mo or throwback photo with your elementary classmate, high school classmate, college classmate, kung sino man, mga friends mo. Bakit mo kailangan gamitin yun? Kasi in that way, ang purpose mo dun is to connect with them. No? Kasi ang purpose naman natin ng pagpo-post, tandaan nyo po, hindi lang po laging nagbebenta yung purpose mo. Ang purpose mo rin sa pagpo-post is para makapag-engage po sila sa iyo at the same time makakonect ka sa kanila sa mga leads natin or friends natin sa Facebook. So kapag Friday naman, kung may income ka sa IAM, i-post mo yan. Kahit 1,000 pa yan, 500 pa yan, 5,000, kung magkano man. Kahit magkano mga mentors, wag nyo pong ikakahiya, i-post nyo po yan. Kasi somewhere out there, meron po dyang tao gusto pong magkaroon ng extra income.
wala po siyang pakialam kahit magkano pa yung kinikita mo. Ang pakialam niya, merong proof na kumikita ka sa business mo. So, wag niyo pong ikahiya kasi nakikita mo ay mga mentors 100,000 a week, 1 million a week ang mga pinopost. Tapos nahihiya kang i-post yung cheque mo na 1,500 or 2,000. I-post niyo po yan. Kasi humble beginnings mo po yan eh. Maganda po yan na ipopost po natin para sa susunod makikita nila, ay wow, si Mentor Michael, dati pinost ng 2,000 a week ang income niya. Nung sumunod nang nakita ko, 20,000 a week na. So nakakita sila ng progress, mga mentors, nai-inspire mo din yung mga viewers mo sa Facebook. So i-post po natin ha kapag meron po tayong mga wins. Kahit nakabenta ka ng isang barley, i-post po natin yan kasi 500 pesos ang kinita mo for the day. Yung iba nga 8 hours, 10 hours ang ginugugol sa labas para lang kumita ng 500, 'di ba? So i-post po natin kasi hindi natin alam kung sino yung pwede natin ma-inspire. Kahit isa lang na may mag-inquire sa'yo dahil sa post mo na yun. 'Di ba? Hindi natin alam. So kailangan mo lang i-post. Then Saturday, for example, pwedeng all about family. 'Di ba? O kaya kung pumunta ka sa office, umattend ka ng training, mag-picture ka po doon. Nag-process ka, kumuha ka ng mga products, kasama ka sa mga ma'am, i-post nyo po yun sa Facebook kasi maganda po yun ilagay yung mga activity natin. Then pag Sunday, pwede rin po kasama mo yung mga anak mo or post mo yung family mo about kay God. So, ikaw na bahala. So, in short, mga mentors, lagyan natin ng variation yung mga posting natin. Hindi lang po puro barley, hindi lang po puro income. Kumbaga, it's all about you din. Then, last thing po regarding sa pagpo-post. Kailangan po mga mentors, hindi po pwede sa loob ng isang linggo, hindi pwedeng wala silang makikitang mukha mo. Do's and don'ts yan mga mentors, tandaan niyo po to at ituro niyo rin po to sa mga bagong napapasali natin. Wag mo pong hahayaan sa loob ng isang linggo na ang post mo lang puro barley, puro income, na walang mukha mo. Kailangan po, required po, na kailangan meron kang muka. Meron kang ikaw. May identity yung post mo for the week. Kailangan kasama ka doon. Merong personalized. Kahit sabihin mong may mga ano na tayo, yung mga kina-copy paste, wala pong problema doon. Pero wag pong kakalimutan, kailangan pa rin hindi mawawala yung mukha natin sa whole week. Kahit once or twice, meron ka pong post na may mukha mo. Kasi po, bakit? Mawawala po kasi yung engagement mo sa Facebook. Babagsak po. Okay? Babagsak ang engagement mo pag puro lang barley. Kaya kung mapapansin mo, check nyo po ngayon. Yung mga post mo, pag ang nagla-like na lang, 2, 3, puro palagi na lang ganun. Kasi bagsak yung engagement mo. Hindi nila nakikita ikaw. Palagi nila nakikita yung mga product, ganyan. Kasi tandaan nyo mga mens, hindi naman tayo big brands eh. Huwag natin gayahin yung mga big brands like Coca-Cola, mga SM. Kung mag-post yan, di ba parang poster lang na professional. Kasi marami silang pera. Mentors, marami silang pera. So, at saka ang goal lang nila is brand, ang tawag doon, yung hindi matanggal sa utak mo yung brand nila. Yun lang yung goal nila. So, like Coca-Cola, kaya kung mapapansin mo, kilala na naman yung Coke. Pero bakit nagbi-billboard pa sila, nagko-commercial? Kasi ginagawa nila yon para hindi matanggal sa subconscious yung brand nila, no? Sa subconscious ng mga tao. Then, ang way nila, ganun yung mga advertisement nila. So, sa atin, wag lang po tayo, okay, post natin yung mga video ni Bini, post natin yung picture ng ambassador, yung puro ganun na lang. Then, hindi na nila nakikita yung personalized na ikaw. Yung activity mo,
yung benta mo, yung nagpa-process ka, nagpapadala ka sa JNT, sa DHL, ayun ang mas dapat nakikita ng tao. Yung movement, yung action. Actually, kapag mas marami kang ganon, mas ma-attract mo yung mga tao sa social media. Tama po ba? Kasi kahit ikaw rin ilagay mo yung posisyon mo ilagay mo yung posisyon nila sa'yo. Sino ba yung mas tingin mong legit? Yung puro poster lang ng I am yung mga pinopost? Yung mga copy-paste lang? Or yung nakikita mo may mukha? Yung may pinaprocess, yung may mga proof of deliveries, yung may mga proof of income, yung may mga proof of mga transaction. 'Di ba yun yung nakikita mo? So, usually, lalo kapag may nag-i-inquire na stranger, pag nag stock po yan sa Facebook natin, titignan nila. Dapat makita nila may mukha ka doon. Okay po ba yon? Malinaw po? Pa-type 1 nga po kung malinaw po and clear po sa ating lahat yon. Dapat po hindi mawawala yung mukha mo kasi na-notice ko sa iba, puro copy-paste na lang. Kaya kung mapapansin mo, ang visibility mo sa online, nakakakilala lang yan, kaunti na lang na friends mo, bumabagsak yung engagement mo kasi puro ganun na lang yung post mo. And ang Facebook kasi mga mentors is ginawa siya for the purpose of connection. So, pag nawala ang connection mo sa mga friends mo, pag hindi ka na nila nakikita sa Facebook mo, puro barley na lang nakikita nila. Mawawala po yung engagement mo sa kanila. And ang pinakamaganda, mga mentors, okay lang naman kung nawala na. Para lang bumalik, post ka lang ng picture mo mamaya. Post ka ng maganda ka, post ka ng gwapo ka, yan, i-post mo mamaya. Tapos lagyan mo lang ng magandang caption, di ba? Motivating caption na one-liner. Babalik na ulit yung engagement ng mga friends mo sa'yo. So basta laging ganon. Kailangan may mga hook na photo tayo, mga mentors, ha? Huwag po natin kakalimutan yon na dapat nakikita nila. Kasi kapag nakapag-comment na po sila sa'yo or kapag ikaw nag-engage ka rin sa kanila at nag-reply po sila sa'yo ng thank you, ganyan, nakalock in na po yan sila. Kung hindi ako nagkakamali, 3 or 6 months, no? 3 or 6 months, nakalock in na sila sa mga post mo. Kaya kung mapapansin mo, kung sino yung kinokomentan mo, tapos nag-reply sa'yo, mapapansin mo, sila rin yung usually na nag-e-engage sa post mo kasi sila yung nakakakita na ng post mo. So, important din yung engage. So, next na natin, medyo diniinan ko lang po yun yung number 1. So, kailangan po, nakapost tayo sa timeline. Okay? And, at saka sa story. Ayun pa pala, bago ko makalimutan, sa story naman, ulitin ko to, sa mga dati kong mga trainings, narinig nyo na to. Sa story po, ito po important to Huwag nyo lang po laruin yung story. Dapat hindi po parang puro poster na lang din. Hindi po. Ang story po, for the word itself, story, kailangan parang nagkukwento. 'Di ba? Parang nagkukwento ka lang din. Sa Facebook, kailangan ng tao yung story mo for the day. So, usually, ang first photo or ang unang story mo dapat sa Facebook is tinatawag nating hook. Tandaan niyo po, Mens, ang unang story sa Facebook is hook. Ano dapat ang hook? Hook, hook means yung dapat enticing. Yung kapag maliit na di ba may maliit na thumbnail? Para pindutin po nila yon, dapat medyo na-entice sila. So, ang hook, ang pinakauna, wag po maglalagay agad ng barley, ganyan. Hindi. Dapat ang hook mo, for example, food. Okay lang yung food. Kasi ang mga tao, mabilis maka-connect sa food or ano talaga yon, hook po sa kanila yon. Kung mapapansin mo, try mo mag-picture ng masarap na pagkain, halimbawa, tuyo, or manggang hilaw na may
alamang na may sile, di ba? Ayun yung ilagay mo sa hook. Kung mapapansin mo, ang daming nagki-click, ang daming pumupunta dun sa unang photo mo. So, ayun po, food or ikaw. Pwede rin ikaw. Picture mo na nag-process ka, picture mo na maganda, na may pinuntahan ka. Kahit mga old photos, mentors, di naman nila alam kung ano yung ginagawa mo everyday. Kahit yung mga old photos mo, may mga travel photos ka na magaganda, yung may mga aesthetic, yung mga background mo. So, ilagay mo po yun. Ayun po yung mga pang-hook na tinatawag. Dapat yun po yung nasa hook natin. Then, next po, second po, ang nakalagay dapat sa panggitna is yung pinaka message natin. Message natin. So, hook, mga ganon, photo or photo ng food or photo natin na sa tingin mo attractive. Kailangan mga attractive. Then yung second is pwede mo nang lagyan ng nagtimpla ka ng barley, transaction mo sa IAM, pwede mo nang ipaloob. Kasi para dun pa lang sa unang photo, halimbawa, umabot yun ng 400 na viewers. Usually kasi, sa science, 90%, 90 to 95% magkiklik nung pangalawa kapag maganda yung una. Pero kapag yung una mo hindi maganda, wala na, hindi na nila titignan lahat ng story mo. So kaya importante yung unang story sa Facebook. So dapat dun sa second, dun mo na ilagay yung message. So yung message mo, pwede mo nang ilagay dun yung ano ng Bini, yung mga video ng ambassadors natin, or yung video mo na nagtitimpla ka ng barley. Kung nag-educate ka, much better. Or yung mga income mo sa IAM, tapos kahit anong gusto mong message, kung about sa income, about sa product, ayun yung ilagay mo. Tapos pwede mo ring i-link yung mga post mo sa Facebook, ilagay mo rin sa story, pwede rin po yun. I-share mo lang. Familiar ba sa lahat yon? Sa ganon, yung sinishare? Sinishare yung story. So, yun. Ganun lang po. Share lang po sa story. Then, yung huli, hook message, call to action. Minsan, ginagawa ko to, minsan hindi. So, pero maganda po, meron din. Para sa dulo, anong gagawin? Halimbawa, meron kang message, may barley. Ano naman, kung nagtitimpla ka, anong gagawin ng tao? So, bigyan mo sila ng call to action. So, sa dulo ng story mo, gawa ka na ng template mo na halimbawa for those interested na magkaroon ng 50% lifetime discount sa Amazing Barley or at kumita in 13 ways, i-PM nyo lang po ako. Ayun yung nandun sa dulo. Nasusundan nyo po. Pwede nyo pong lagyan ng may photo nyo, tapos may ganon. Or merong kang photo na may hawak kang barley, tapos lagyan mo po ng ganon. Pwedeng paulit-ulit yun. Yun yung call to action mo. Okay lang yun. Nasa dulo naman siya. So, para inuutusan mo sila. Diba? Parang alam nila yung gagawin nila. O, nakita mo yung barley, maganda yung barley. Anong gagawin nila? Kapag usually kasi, pag nag-scroll na yan nag-ano na yan ng iba, wala na. Hindi na sila mag-PPM sa'yo. So, dapat, magkaroon sila ng way para makapag-PM sa'yo. Doon sa dulo, kumbaga parang reminder yon na, oy, mag-PM ka sa akin kung interesado ka. Parang yun yung pinakadulo. Okay? Yun po yung pinaka, ano natin, call to action. Ulitin ko po ulit hook, message, then call to action. Yan po, tandaan po natin yan. That's for the Facebook story. Then, how to engage sa mga friends natin at makakonect ng madali everyday sa mga friends natin ng wala masyadong effort. Ito po, greet po tayo via private message birthday celebrants. Mahalaga po yan, mga men. Ginagawa ko.
Yan. Gawin niyo po yan. Tapos, wag lang, halimbawa, i-greet ko si Michael, siya yung friend ko, na prospect ko, na birthday niya ngayon. Wag lang yung message mo, happy birthday, Michael. Wag lang ganon. Dapat medyo personalize. Unang-una, dapat nandun yung name niya. 'Di ba? Parang katulad nung sa akin, meron ako diyan. Personalize na yung akin, yung happy birthday ko. So parang ito, for example sa akin, ito yung pang greetings ko ng birthday. Pero pinapalit-palitan ko na lang yun ng pangalan. Para copy-paste na lang. Sana yun. Ayan, yung pinaka-birthday greetings ko. Halimbawa, happy birthday, Michael. Halimbawa, Michael yung pangalan ng Facebook friend mo. Happy birthday, Michael. May God keep you and your family safe. And God bless. Ayun, ganun lang ako. So, usually ganun. Or kung kaya mong mag-edit ng photo na may hawak kang barley, pwede rin po yun. May hawak kang barley, di ba? So, from Ivy, parang ganyan. Pwede ka rin mag-edit ng photo na parang ganun yung ano mo. Para matatandaan nila na you are from I Am Worldwide. Parang ganun. Nakakita ko ng ganun ng mga greetings from insurance company. Ginigreet ako ng happy birthday. Tapos naka-edit pa. May edit sila na ganyan na photo. So, parang ine-edit lang nila yung name dun sa pinaka-template nila. Pero yun lang lagi yung ginagamit nila. So, ganun. Or pwede ring personalize na naka-text lang. Basta in short, kailangan bumati ka. Wag lang sa timeline, wag lang sa comment sa mga friends mo. Kasi it's one way of connection sa message. Makakakonect ka na agad kapag piniem mo sila. Okay po ba yon? Huwag po natin kakalimutan yun yung mag-greet ng happy birthday kasi kala mo simple lang po yun. Pero sa ibang tao, yung maalala mo sila sa araw ng kapanganakan nila, mahalaga po yun sa kanila. Okay? Mga mentors. So, big deal po sa iba yun. Kaya hindi mo alam. Malay mo, pagbati mo ng happy birthday, tapos sinabi mo, enjoy. Ay nga pala, Vanessa, di ba sa Barley ka? Maaalala nila eh. Bigla sila magpi-PM na lang na ganun. Ay, Perry, di ba sa ano ka? Sa I Am Worldwide ka? Nga pala may tatanong ako ganun. Kasi nakapag ano ka na ng rapport. Rapport na rin yung pagbati ng birthday. 'Yon. So yan po, madadali lang yan. Yung una, yan, morning pa lang nakapag-post ka na, nakapag-story ka na, then greet ka ng happy birthday. Then next, ito po, add 20 friends, mutual or niche market. Ano naman po yan? So, araw-araw, hindi pwedeng hindi ka nag-a-add ng friends. Kasi kung ano yung mga pinopost mo, post ka ng post, paulit-ulit lang kung sino yung nakakakita. Dapat araw-araw may nadadagdag. So, ang way po para sa mga bago, pwede mong simulan sa mga mutual. For example, may friend ka. Alam mo, itong friend mo na to ay ano siya, quality friend. So, kung ito ay quality friend, tignan mo po, punta ka po sa Facebook niya para makita mo po yung mga active friends niya or mga malalapit sa kanya. Tignan mo po yung mga nagko-comment. Nagko-comment at nag-heart ng post niya. Yun po yung pwede mong i-add. Para at least kahit papano, pag in-add mo po yung mga ganong tao, mataas po yung possibility na i-accept ka nila kasi meron kayong mutual friend. Malinaw po sa lahat yon yung mutual friend. Baka po, pa-type nga po ng 2, baka po may hindi nakakaintindi. Pwede ko po siyang explain. Ay, type 2 sa hindi nakakaintindi. Wait lang. Hindi nyo ata na-gets. Wait lang. Ito po, for example, sige, share, i-ano ko na lang. For example, ito po yung friends ko, di ba? Ito yung friends ko. Punta ako dyan.
Friends, for example. Then take note, wag nyo na pong i-add yung ang mutual friend nyo. Halimbawa, mutual friend nyo si Bane. Member na yan sa IAM. Mamaya, nagpo-prospect ka sa friends niya. Wag na pong ganun. Ano po tayo respeto po tayo sa boundary ng isa't isa. Ang i-add mo po, syempre, yung hindi pa member ng IAM. Yung friend mo na hindi pa member sa IAM. Halimbawa, hanap ako Ham. Yan, halimbawa, yan, mga member na po yan sila ng IAM eh. O, halimbawa, eto, sample lang. Diba, hindi yan member ng IAM. O, titignan ko yung post niya. Halimbawa, yan yung post niya, di ba? Ito yung mga nag-heart, yan yung mga i-add ko. Add ko lang, para may mutual friend kami. Kahit papano, i-accept nila ako. Ganyan. Ako usually mga babae. Pag babae ka, para safe, babae din i-add mo. Pag lalaki ka, lalaki din. Pero pwede rin naman sa lalaki, babae, okay lang din naman. Basta ako, usually babae para ano lang, safe lang. Ayan, halimbawa, add. Kapag galing sa mutual, para at least kahit papano mens, mas mataas yung possibility na i-add ka nila kasi mayroong mutual. Okay po malinaw po yun. So, para hindi na di-disregard lang yung message mo, yung ano mo, yung request mo. Then minsan, pag tinanong ako, ako po meron akong white line na nagagawa. Pag tinanong po ako, bakit ko daw siya inad? Sinasabi ko na lang po, suggestion sa Facebook. Sorry, suggestion po kasi sa Facebook. Ganun lang ako. If hindi na, tapos sinasabi ko, suggestion lang po sa Facebook. If di naman po kayo comfortable, wag nyo na lang po ako i-accept. Gusto ko lang kasi mag-add ng mga positive and business-minded person sa aking Facebook account. Ganun lang. Ayun yung ano ko, yung script ko. Kapag nagtanong bakit nila ako ina-add. So, yun. Mutual, yung niche market naman, pwede rin po kayo mag-add. And bigyan ko po kayo ng idea. Meron pa po akong isang ina-addan. Mag-isip po kayo ng isang personality na sa tingin mo, ano sa IAM, connected sa IAM. Kumbaga, halimbawa, Chinkitan, mga ganyan, pwede rin doon. Or ako, meron akong ina-add, halimbawa dito sa Kaskasan Buddies, kasi dito yung may mga credit card. Ito yung mga members dito, may mga credit card. Dito ako nag-a-add. Di ba? Kasi at least kahit papaano may capacity to buy or capacity na ano sa IAM, 'di ba? So pwede ka pong mag-add dyan, yung mga nagko-comment dyan, o halimbawa yan, may mga ano po yan. So tignan mo rin yung profile photo, 'di ba? Check mo lang kung medyo active siya. So yan. Ganyan, ina-add ko dito. Kasi yung mga nandito, kahit papano, may mga credit card. Yung mga nagpo-post, okay din yan. Add mo yan. Ayan. Add lang po natin. So, anyone, random lang din naman ang pag-a-add. Basta ang tignan mo, kahit mga 30 seconds, tignan mo yung Facebook. Kung nagpo-post ba ng mga negative, wag mo na pong i-add. So, tignan mo po yung post or yung photo na lang. Ako minsan sa photo na lang eh. Pag yung photo, maayos, okay naman siya, katiwa-tiwala, tapos parang quality siya, dun pa lang, ayun, ina-add ko na siya. Ako usually, sa mga mommies out there dito sa Zoom, kung ma-miss ka, kasi para ako, mabilis din makakonect, ayun. Ayun yung number one, prospect na ina-add ko, mga mommy. Kasi alam ko na yung atake sa ganun eh. Kasi mommy rin ako. Alam ko yung weakness, alam ko yung strength ng mga mommies. So, madali ko silang mapoprospect. Kasi gamay ko na yun. So, yun po. Kaya usually, ang number one na ina-add ko, mommies,
na may credit card, nandun sa ano, o kaya mommies na friend ng friend ko na quality. Okay? Na galing sa friend ko na quality. Malinaw po yun ha. Wag lang po tayo add ng add. Kasi mamaya add ka lang ng add tapos hindi quality yung nadadagdag sa friend list mo. Sayang din, 'di ba? At least kahit papano, hindi naman tayo nagja-judge or anything. Siyempre, nagbi-business ka para hindi naman masayang yung 20 add mo for the day, i-add mo na yung mga quality na tao. Okay, malinaw po? Pa-type, ano nga po? Pang ilan na ba tayo? Type 3. Pa-type 3 po kung malinaw naman. Then next po, yan. Bilis na lang po yung iba. Wait lang. Yan. Next po is PM po, private message to prospect at least 20 people. Yan po, wag niyo po yung kakalimutan yung nagme-message ka po sa mga prospect. Kasi tandaan niyo po, hindi sapat na nagpo-post ka lang sa Facebook. Kasi yung atake po na yon, spider approach po yon. Naglagay ka ng paen, naglagay ka ng, ang tawag dyan, naglagay ka ng web mo, parang web kasi yan eh, sa spider, kaya siya tinawag na spider approach. Naglagay ka ng web mo, kasi ang web, ang purpose ng web, para po dumapo yung mga langaw. Para po dumapo yung mga pagkain ng spider. So, paano kung walang dumapo? Di wala kang pagkain for the day. So in short, kung walang maientay sa post mo, sa story mo, sa timeline mo, is wala kang prospect or wala kang makakain for the day. Wala kang prospect. Kumbaga wala kang mapepresentan, wala kang maiimbita. Kung hahayaan mo na lang na manggagaling lang sa post. Nasusundan niyo po? Kaya dapat sabay po yan. Meron kang spider approach, meron kang lion approach. Yung lion approach, yung ikaw po yung sumusunggab sa prospect. Ikaw po yung nag-hunt sa prospect. Ikaw yung nagpi-PM. And one thing is for sure, ang mga leaders po, hinahunt yan. Hindi po yan basta na-attract. Hinahunt po yan sila. No? So maganda, magpi-PM po tayo. Ano po yung mga pwede nating i-PM? Pwede po nating i-PM yung meron ka ng tawag dyan, script na. Meron ka ng script na sis, halimbawa pangalan ng sis, Mary. Sis Mary, baka may kakilala ka na may high blood, diabetic, at constipated. I-refer mo naman sa akin kasi makakatulong yung product namin sa kanila. Tapos lagyan mo ng photo nung barley na may mga sakit-sakit na marami. Okay po? So, kung kaya mong maglagay pa ng isang photo, may mga kasamang ambassador, yun po, isend po natin sa kanila. At least kahit papano, umatake ka. Isin man, mentors, bibigyan ko na kayo ng ng pauna. Huwag ka pong matatakot na isisin lang. Okay lang yun, normal lang po yun. Ginagawa mo nga rin yun eh. Kapag message ka ng friend mo, tapos hindi ka naman bibili, sinisin mo lang din, di ba? So, ganun na lang din. Kasi minsan yung mga friends natin, ayaw din tayong i-reject eh, na magsasabi sila ng something At least, okay na yon. At least, kahit sinin lang, okay lang, basta mag-send ka. Ang goal mo kasi, yung masendan mo, yung ma-interest. Nagko-qualify ka. Ang tawag kasi doon, pre-qualify. Nagpi-pre-qualify ka kung sino yung mai-interest. Meron ka ng ganong script, mentors. Yung sis, o kaya, bro, Chris, baka may kakilala ka, iiba-ibahin mo yun. Yung sa tingin mong sakit niya, ang tawag doon third-party approach, mentors, di ba? Third-party approach. Yung sa tingin mong sakit niya or sakit ng pamilya niya, ayun yung ilagay mong unang tatlo. Uy, bro, baka may kakilala ka, may gout. Di ba yan yung mga sakit ng mga lalaki? Bro, Chris, baka may kakilala ka, may gout, may arthritis. Di ba? Or gusto mag-lose weight. I-refer mo naman sa akin.
kasi sobrang effective ng products namin at makakatulong yun sa kanila. Tapos lagay mo na ulit yung barley na photo. Tapos yung merong mga ambassadors, okay din yon. So, ganun siya mentors meron kang ganung PM. Or meron ka rin mga mentors na ipi-PM mo talaga yung mga quality na, uy, tita, eto recommendation approach. Tandaan niyo po to baka yung mga naka-off cam po all ears on me. 'Di ba? So, tita, alam ko expert ka sa business. Baka gusto mo namang baka pwede naman silipin mo yung business ko. Papa-advise lang po ako sa business ko. Ganun lang. O kaya, tita, ito yung medyo aggressive approach. Nasa tingin mo medyo close kayo. Tita, meron akong business proposal sa'yo. Pwede ba tayong mag-meet? Pwede ba tayong mag-meet? Halimbawa, sabi mo, halimbawa, free ka ng Sabado. Pwede ba tayong mag-meet sa Saturday sa Starbucks ganito ng 2 p.m. or 3 p.m.? Ano, ano yung prefer mo na time? Set appointment. Set appointment mo na agad, lalo yung mga VIP prospect. Tapos, paset mo sa mga mentors mo kung hindi ka pa marunong mag-present. Pero kung marunong ka naman mag-present, confident ka na, why not? Present it. 'Di ba? So, present ka na. Tapos, yung isa naman, isang approach, direct approach, bro, timbawa, pangalan, ano ba pangalan pa? Bro Mark. Bro Mark, alam mo na ba yung I am worldwide? Yan. Ano na yun? Rekta na yun. Rekta na approach na yun. Oo, nakikita ko, pinupost mo nga. Alam mo na ba yun? Hindi pa. Alam ko lang yung nakikita ko lang sa mga post mo. Okay lang ba mamaya, for example, may Zoom tayo. 'Di ba katulad kanina, may 6 p.m. tayong Zoom. Oh, um, halimbawa Thursday ngayon, morning pa lang nag-a-approach ka. Bro Mark, alam mo na ba yung I am worldwide? Di pa eh. Tamang-tama, mamayang 6 p.m. via online lang naman, malalaman mo kung paano kumita online sa I am worldwide. Okay lang ba? Invite kita. Casual lang, mentors. Wala namang tama o mali eh. Kasi tandaan nyo, walang tama o maling script sa tamang tao or sa maling tao. Kahit ano pa yan. Pag, pag yung tao na yon kailangan ng extra income, pag yung tao na yon kailangan ng barley, sila mismo mag-yes sa'yo. Sila mismo, masiset mo ng appointment kahit mali o tama pa yung script mo. Tandaan nyo po yun. Kaya ang kailangan lang talaga, ano lang po tayo, atake lang tayo. Kasi kung wala naman tayong gagawing action, hinahayaan lang natin na ang prospect ang lalapit sa atin, hindi po ganun yun. Hindi po lahat ng prospect talaga lalapit sa atin. Tandaan niyo po yan. Karamihan po talaga, pa-hard to get pa po yan. Yung iba talaga gusto, pinipm mo pa sila. Okay? Yung iba kasi mahiyain, hindi yan basta mag-PPM, mag-a-approach sa'yo. Karamihan po ng prospect ganun. Kailangan mo silang i-PM. Or kailangan mong i-rapport. O ulitin ko po ito. Baka narinig nyo na po ito dati, pero ang tanong, ginagawa ba natin? No? Ito po yung isa sa ginagawa ko kapag mga cold prospect. Yung tinapay, 'di ba? Yung tinapay natin na approach. Sis, tagasan ka pala. O ganyan, kapag may na-add ka, 'di ba? Thank you for 'di ba? Inaccept niya yung mo, yung friend request. 'Di ba makikita mo, inaccept niya yung friend request mo. PM mo na 'yun. Uy, thank you pala sa pag-accept sa friend request I love connecting lang to people na positive and business-minded. Salamat pala sa pag-accept sa akin. By the way, taga saan ka pala? Ganon. Ano na agad? Rekta na. O, nagtanong, taga Laguna ako. Oh, wow.
Diyan din yung ano ko eh. May may bayaw ako diyan eh. Diyan rin ang nakatira yung family nila sa Laguna. 'Di ba? Saan ka sa Laguna? Ganyan ganyan. Medyo chika-chika ka lang ng ganyan. Ah, diyan sa ano, uy, maganda yung ano diyan ha. Maganda mag-swimming diyan, ganyan ganyan ganyan. So, T yun, taga saan ka? Tapos yung I, ilang taon ka na? Pwede rin namang i-skip mo yon. Kapag medyo may edad na yung kausap mo, alam mo naman yung edad na sa tingin mo 40s to 50s to, okay na yun. Pero usually tinatanong ko yun kapag medyo bata kasi mamaya 16 pa lang, 14 pa lang, 14, yung kausap ko pala, hindi pa 13 years old lang pala yung kausap ko, 12 years old, di ba? Hindi mo alam, minor pala yung kausap mo, di ba? So, para at least alam mo. So, usually kapag ganon, kapag sa tingin ko walang profile picture, yung nag-add sa akin, or di ko alam kung sino siya. So, tinatanong ko yun, ilang taong ka na? Ganyan. So, para alam ko kung minor or medyo may edad na yung kausap ko. Tapos, nagwo-work ka ba or may business? Yan po yung mga itatanong natin. Nagwo-work ka ba sis or meron kang negosyo? Ano yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Yan yung next na tanong. Tapos, kung minor nga, ito yung isa, yung aral. T na, di ba? Nag-work or business, T na. A is aral. Nag-aaral ka ba? Kasi kapag mga minor, usually, di ba, may mga nag-work tapos working student. Nag-aaral pa pala sila. So, yun, aral. Then, P is paano ka nakakaipon? Sis, paano ka nakakaipon? Ganyan. Medyo malalim na na usapan yan. Pag nakikita mo na kasi na open siya for communication, open siya for conversation, pwede mong i-drop yung mga question na yun. No, medyo deep yung mga ganyang question. Paano ka pala nakakaipon? Curious lang ako. Ganyan. Tapos, yung A is ano yung ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo sa free time mo? Yan. Tapos yung why, yes na. Yes. Kumbaga, yeba. Yan. Yes. I-ano mo na yung message mo. O, di ba? Pag sinabi niya, ay, nako, hindi nga ako nakakaipon eh. Tapos, pag sinabi niya sa free time ko, wala naman, nanonood lang ako ng TV, nanonood lang ako ng Netflix. Minsan nagbabanding lang kami ng anak ko pag after ko sa work, ganyan, or after ko sa business. Yun, halimbawa, sinabi niya lang na ganun. Ah, ganun ba? Tamang-tama. Kung ayos lang sa'yo, kasi baka makatulong. Ayun yung ano magic word. Baka makatulong, makadagdag ng income sa'yo. Via online lang naman to. Pwede kang kumita ng 15,000 to 30,000 part-time online. Baka gusto mong silipin mamaya, halimbawa Thursday ngayon, mamaya kasing 6 p.m. meron kaming Zoom. Online lang naman, after mo sa work, pasok ka lang dun sa link na isesend ko, watch mo lang. Baka sakaling makatulong sa'yo. O, ayun. Ganun lang yung script, mentors. Or, kung halimbawa, ready na siya for that moment, ikaw naman hindi, pwede mo siyang sendan ng video. Send mo muna yung link ng Project Ascenso. Oy, number one, join ka muna dito sis sa ano na to, sa group na to para ma-access mo yung video namin na nag explain kung paano kumita online. So, kung kaya mong i-voice message, mas maganda para mas ramdam ng prospect. Ako usually voice message. O, send ko na yun, yung link. Join ka ha. So, okay na, naka-join ka na. So, ayan, naka-join na siya. Accept mo na. Tapos, pag naka-join na siya, next mo na, send mo na yung link ng video. Ito na pala yung video. Watch mo to ha, from start to finish. Kasi after that, i-PM mo ko kasi meron akong good news sa'yo. Yun lang yung lagi kong script. I-PM mo ko pag natapos mo na yung video kasi meron akong good news sa'yo. Ang good news na sinasabi ko, mentors, pwede kong dinadrop yung copper. Okay. Minsan, pag alam kong medyo natataasan siya or hindi niya avail, di ba? Halimbawa, estudyante, dinadrop ko yon yung copper. Good news pala, meron kami dito.
Yan, meron kami ditong design for student like you, yung copper package namin, meron kaming ganito. Chu. Pero may konting discouragement. Pero ito ha, wala nga pala tong money back ha. Kung gusto mo ng money back at gusto mo for long term and for business, avail mo yung silver. The best pa rin yun. Kasi kung ano yung nakita mo sa presentation, yan yung mga bestseller na ina-avail talaga ng gustong magnegosyo long term sa aming business. So yun yung sinasabi ko diyan pagkatapos nila mapanood yung video. Basta pagkatapos ng video, close the deal. Dapat makuha mo yung deal kung ano yung gusto niya. Hindi pwedeng pagkatapos ng manood ng video, ang sasabi mo lang, maganda ba? Oo. Tapos ayun na, wala na. Okay. Sige, thank you sa panood ng video. Ganun na lang. Hindi ganon. Kailangan maklose mo yung deal, mentors. Hindi pwedeng nag-send ka ng video tapos hindi mo siya na-close. Hindi pwede yon. Kailangan malaman mo kung yes or no. Kung wala siyang pera, kung gagawa pa siya ng paraan, tulungan mo siya makagawa ng paraan, anong gagawin niya? Pwede mong i-offer yung, sige, pwede kang o sige, wala ka talagang pera. O, pwede ka munang bumili sa akin. Kahit bili ka at matry mo yung product. For example, bili ka ng 3. O, 3,000 lang yon. Tapos kapag nakabili ka sa akin ng 3, ibabawas ko na yun dun sa package mo. Halimbawa, 6 boxes yun. O 3 na lang. Sa susunod na bili mo ng 3, ime-member na kita directly. O kaya kung gusto mong i-offer silver, 3 yung nabili mo, ibabawas ko na yun sa 17. Para sa susunod na bili mo, 14 na lang. Hanggang mapuno mo yung 14, pag nakabuo ka ng bili sa akin ng 14, i-member na kita directly sa IAM. Ayun yung pwedeng offer sa mga walang-wala talaga. Mga mentors, at least, tandaan nyo po, lahat, sahod mo, hindi siya masasayang. Yun po mga mentors Yan po yung mga pwede natin gawin. Then next po, basta mga mentors, huwag kalimutan mag-PM. Every day, at least 20 people. Kung mas marami, mas maganda. So, then, number 2, syempre, kung may piniem ka na prospect mo, present the business to at least 2 people a day. Ikaw man ang mag-present or makasend ka ng video, kapag video kasi dapat times 5 ng 2. Kung magsisend ka lang ng video kasi wala masyadong effort yon, dapat 10 ang nasisendan mong video every day. Kung video lang. Pero yung talagang may personal touch na ikaw magpe-present, at least 2. Sa part-time to pero pag full-time ka na, dapat at least 4, 5 ang nape-presenta mo every day. Kasi sayang yung oras. Present mo lang na i-present. Kailangan lang mga mentors, wait lang. Kailangan lang mentors, ito mabilis lang naman. Yung mindset natin sa pag-share ng business, ang palagi mong mindset is paano mo sila matutulungan. I-share mo lang yung business, i-share mo lang yung products na makakatulong sa kanila. Hindi ang thinking mo, kaya mo sinishare is para pagkakitaan sila. Kaya lang naman tayo nahihirapan or nahihiya na i-offer sa friend natin or sa mga kakilala natin yung business is iniisip mo kasi lagi, pagkakakitaan mo sila. Tama po ba? So kapag ganun ka kasi mag-isip, mahiya ka talaga. Pero kung ang thinking mo, makakatulong sa kanila yung opportunity, etong kaibigan mo na kapos sa budget, lagi na lang kulang, kaya sakto lang, gusto niya ng extra income, makakatulong sa kanya yung IAM. Dapat, ino-offer natin kasi as agent of hope, kung alam mo, naiintindihan mo yung purpose mo as agent of hope, hindi ka mahihiyang i-share sa kanya kasi makakatulong talaga sa kanya yung IAM. Tapos, eto, nakita mo, may nag-post na sa Facebook, mentors. May sakit daw siya. Di ba? May mga nagpo-post sa Facebook, di ba? I am sick. Di ba? I'm sick. Di ba? May mga ganong post, di ba? Tapos yung mga nasa ospital.
I-PM po natin, mentors, hindi mo alam na sa simpleng pag-PM mo at nakasubok siya ng barley, makakadugtong ka ng buhay ng isang tao. Ganun po yung gravity nun. Eh dahil nahiya ka at hindi mo piniem, tapos nagulat ka, kinabukasan, black na yung profile picture ng mga kaibigan niya at kamag-anak niya, 'di ba? Di, di anong nangyayari sa'yo, nagre-regret ko, hala, sayang, hindi ko inofera ng barley. Meron akong pagkakataon kasi nakita mo pinakita sa'yo ng Diyos sa newsfeed, i-PM po natin. Hindi para pagkakitaan, kung hindi magamit nila yung product kasi kung naniniwala ka 100% sa product natin na makakatulong sa kanila, hindi mo ikakahiya na i-PM. I-PM mo lang. Kahit i-reject ka, okay lang. At least na i-PM mo. Nandun sa konsensya mo na, at least piniem ko siya. 'Di ba? At least minessage ko. Tumanggi o hindi, okay lang. No hard feelings. Huwag po tayong magkaroon ng emosyon sa outcome. Tandaan niyo po, for example, si Mentor Maylin, inalok ko siya, pumunta siya sa bahay. Eto mentors Si Mentor Maylin, inalok ko, Mens, gusto mo ng kape? Pagtimplahan kita ng kape. Ha? Limbawa, pumunta siya sa bahay. Eh, sabi ni Mentor Maylin, ay, hindi, ayoko. Iiyak na ba ako? Magdadrama ako kapag nireject niya ako? Eh si Mentor Maylin, acidic pala siya. Hindi siya pwede magkape. So, ayun yung ano niya, kaya siya tumanggi. Tandaan niyo mentors, in short, ano yung parallelism niya? Sa business natin at sa product natin, sa tuwing nag-o-offer tayo sa labas, tandaan niyo po, hindi ikaw ang nire-reject ng tao. Ang inaayawan niya yung opportunity, yung inaayawan niya yung product, hindi ikaw. Kaya tanggalin natin yung emotion sa outcome kung mag-yes or no. And tandaan nyo din, kadalasan, it's not it's not a no. It's just not now. Minsan lang din, wala ka lang sa timing. Minsan lang din, busog siya. Ngayon, kumikita pa siya ng malaki, hindi niya pa kailangan si IAM. Pero the moment na, dahil na-present mo na si IAM, the moment na kapos na siya sa budget, maaalala ka na niya. Okay po ba yun? Minsan kasi, hindi lang timing. Wala ka lang sa timing minsan. Pero ang mahalaga na share mo na sa kanya. Tapos, the power of follow-up na lang. Kailangan matuto ka na lang mag-follow up, follow up. Or palagi ka na lang connected sa kanya. Huwag mong aawayin. Okay? Kapag may mga nagre-reject sa'yo, halimbawa, hindi nag-join sa IAM, huwag mong aawayin kasi hindi mo alam. Kumbaga, sa buhay nila, minsan, 'di ba? After 1 year, after 2 years, yung nanay niyan, yung tatay niyan nagkasakit, hahanapin ka nila. Kaya kapag inaway mo, wala na. Kapag naganap sila ng barley, imbis na sa'yo bibili, sa iba na lang. Kasi galit, inaway mo na 'di ba? So, kaya mahalaga yung mabait lang po tayo. Huwag po tayong mga away, ha? Para babalikan pa rin po tayo ng mga sinisharean natin. So, next po. So, present the business. Wag po natin kalimutan yan because that's money-making activity. Napaka-important po niyan. And then, attend one training. Yan. Last na po to. Last to attend one training. Tandaan niyo po, ang training napaka-important po sa business natin. Kasi kung ngayon po, as bago ka, sa 10 mo pong nakakausap, halimbawa, pag ikaw nag-present, sa 10 mong nakausap, ang mapapasali mo lang ay isa. Pero dahil yung power of training, uma-attend ka lagi ng training na ganito, palakpakan niyo po yung sarili niyo kasi nandito kayo sa loob. Binibigyan niyo ng oras yung ganito. Pag sa tuwing uma-attend po tayo ng training, napupunta po yan sa subconscious natin. At the same time, namamaster po natin yung business. Nagkakaroon po tayo ng mastery sa negosyo. Especially kung pinapractice natin siya sa labas. Na nagpe-present na tayo, nag-invite tayo talaga, nagpo-prospect tayo, nagko-close tayo ng deal ng sarili natin at nagpo-follow up tayo. Pag pinapractice natin ng ganyan, yung mga trainings,
mas gumagaling kasi tayo na yung ratio mo dati na sa 10 mong nakakausap, ay isa lang napapasali mo, dalawa. Ngayon, dahil kaka-attend mo ng training, gumagaling ka na, sa 10 mo nang nakakausap, ang napapasali mo na 5 hanggang 7. Gusto niyo po ba yung ganon? Yung sa 10 mo nakakausap, 8 na yung napapajoin mo. Ganun ka na kagaling. Kasi attend ka ng attend ng training eh. Napakahalaga po nun ah. Pero may ano ah, may danger din ng training ah. Wag lang po tayong mag-training, yung overtraining na tinatawag. Meron kasing tao na attend ng training, nasobrahan na sa training, wala na pong application. Wag po ikaw yon ha. Wag pong ganon, mentors. Hindi pwede yon. Halimbawa, itong training na to, after this, dapat mamaya may apply ka kahit isa. Kailangan, after ng training, gawin mong habit kahit isa lang. O for example, yung sinabi ni Mentor Ivy kanina, mag-PM ka man lang ng isa mong friend. Uy, baka may kakilala ka, may high blood, may diabetic or constipated, baka makatulong tong product namin, tapos senda mo ng photo. Yun lang, gawin mo mamaya. At least meron kang nai-apply. Okay po, mentors, kailangan mag-apply ka. Kasi kapag nakasanayan mo, naging habit mo, na every time ma-attend ka ng training, mamaya, nag-end na yung meeting natin sa Zoom, tutulog ka na. Wala na. Di ba? Bukas, kalimutan mo na rin yung training. Wala ka. Tapos di ka pa nag-notes ngayon. Bukas, wala na. Wala ka na rin in-apply. Kung ano na naman yung ginagawa mo dati, ayun na naman yung gagawin mo. A-attend ka lang ng training, tapos within the day, hindi ka na prospect. Within the day, hindi mo na share yung business. Hindi ka nagpo-post. Wala. Sayang lang yung attend mo ng training. Sayang lang yung oras na to. Might as well, mentors, make it productive. Kasi para sa'yo yan eh. Business mo yan eh. Hindi ko naman yan business eh. Actually, business mo yan eh. Binabanggit lang to ni Mentor Ivy kasi ito yung experience namin. Kung paano kami kumikita, paano namin ginagawa yung business ng araw-araw, yan yung ginagawa natin. As bago, yan po. Tapos yung last, mentors, tandaan po natin, napakahalaga po nito, yung ating Project Asenso. Yan, invite po tayo ng 50 sa ating project, sa ating Project Asenso. Lahat ba marunong na mag-invite at nasa Project Asenso na? For example, ito po, nabilis lang naman, last na po ito eh. Punta lang po kayo sa ating Project Asenso. I-type nyo lang po dito, Project Asenso. Ito po yun. Diba? So, wag po kayong malilito. Ito pong group natin na to, mentors, pakinggan nyo pong mabuti. Ito pong group natin na to, ang purpose po niyan is ma-attract po yung mga friends natin na mga hindi pa po member ng IAM. Nagpo-post po ako dyan, at saka si Mentor Raymond. Si Mentor Raymond, ang pinopost niya dyan, puro about sa barley, mga testimony. Ako naman po, ang pinopost ko dyan, more on income, tsaka yung mga ambassador ng IAM. Yan yung mga posting ko dyan. As much as possible, pinipilit ko na video yung maipost ko. Pero pag wala akong time talaga, photo yung pinopost ko. Basta at least everyday nagpo-post po ako dyan. So ano nito? Ano yung purpose na itong group na to? Kailangan po araw-araw nag-i-invite ka po dito. Kailangan maubos mo po yung mga friends mo. Paano mag-invite, Mentor Ivy? Ulitin ko ha. Kasi alam ko hindi lahat fast learner, pero hindi yung dahilan para hindi mo na magawa yung business. Kasi may mga slow learner naman na matututo ka pa rin. 'Di ba? So yan, search mo lang dito sa Facebook mo, Project Ascenso Hope and Prosperity Program, ito na yon. Tapos, ito, makikita mo po itong icon na to, itong may blue button, invite. Yan, i-click mo lang po yung invite. Tapos mag-invite ka lang po ng friends mo. 50 every day. Kailangan po ubusin po natin yung friends natin kasi para tumaas po yung members ng group na yan. Kasi the more na mas maraming makakakita, the more na mas mataas po yung
chance na mas marami pong maiengganyo sa ating business. So, halimbawa, ito, ganyan lang po yung pag-invite to. 1, 2, 3. Mahirap po ba to? Madali lang. Pa-type 2 nga po kung madali lang. Pa-type H nga po kung mahirap. Ayan po, gaganyanin mo lang. 5, 6, di ba nakikita naman dyan? 7. Tapos yung mga member na ng IAM na hindi po member ng Stallions, wag nyo na pong i-add dito kasi malilito po tayo eh. Si mamaya, maano pa po eh. As much as possible, mga member natin ng Stallions, tapos mga hindi pa po part ng IAM. Yan, halimbawa, ito, member na po yan. Mga ganyan lang po. O yan, sample lang po ako dito. Sample lang ako. Ganyan lang po ang pag-a-add. Tapos, i-ano mo na po, send invite. So, halimbawa, 15. Hanggang maka-50 ka po. Basta scroll mo lang yan. Tapos, click mo yung send invites. Yan, na-invite mo na po sila. Ang ganyan lang po ang pag-invite sa Project Ascenso. Tapos, yun, ayun po, 50 a day mentors. Kailangan po natin gawing massive yun. Kailangan po natin gawing araw-araw yun. For example, ngayon, meron tayong 23 participants. 23 times 50, ilan po yun? Pakiano nga po. Ilan yun? 23 times 50 ang na-invite natin, 1,150 po yun. Sabihin mo na lang kung ang nag-accept sa 1,150 ay 300, every day may 300 na nadadagdag sa group natin. Sa susunod, 10,000 na siya. Nasusundan niyo po? Pero hindi po yan dadami kung kami lang lagi nag-i-invite dyan. Kami lang ni Lovie, kami lang ni Mentor Vanessa, kami lang nila Mentor Perry, at kung sino man na nag-i-invite lang. Kasi mentors, tandaan niyo po, ang Project Ascenso, ang maganda pa po dyan, di ba nagpo-post kami? Huwag po kayong matakot ha, hindi ko po kukunin yung prospect niyo. Eto, papakita ko po. Yan, for example, ito po, ganito po kasi yan. Pag pinuntahan mo yung members, kami as admin, nakikita po namin kung sino yung nag-a-add. Ayan, for example, ito, Jen Rose, added by Yoli. Okay, si Mentor Yoli nag-add dyan. Ito, Joanne, added by Alma. Mentor Alma. So, in short, kapag nag-post po ako ng ganyan at may nag-inquire po dyan, halimbawa may nag-inquire po dito na, basta yon, for example lang, may nag-inquire po dito na hindi member, tinitignan ko po yan sa listahan. Halimbawa, hinanap ko siya dito. Hinanap ko po siya dito sa members kung sino po yung nag-add sa kanya. Tapos, fino-forward ko po yan sa kung sino nag-add sa kanya. Noon, sinasabi ko, ay, Mens Michael, nag-inquire tong inad mo dun sa Facebook. Paki-reply na lang, paki-assist na lang. Ganun yun, Mens. Diba, meron kang leverage mo na. Leverage mo na kami dyan. Kasi minsan, yung mga kakilala mo, hindi sa'yo na-attract sa iba. May mga ganun tayong friends no? Yung hindi sa'yo bumibili. Sa iba sila na-attract. Pero at least sa'yo pa rin babagsak. Ayaw mo sa akin Pero nung na-attract pa rin sa post namin ni Mentor Mon, nag-inquire, sa'yo pa rin bagsak. Kasi ipapasa namin sa'yo yon. Ganun po siya. Tapos every time na nagko-comment po tayo doon sa mga post namin, okay lang po ba tayong lahat ay mag-comment sa mga post namin ni Mentor Raymond? Kasi every time na nagko-comment po kayo sa mga post namin, mas mataas po yung chance na makita po ng prospect mo din na inad mo sa Project Ascenso. Kasi makikita po nila sa feed nila, Perry Coronel commented on this post. Ganun po kasi yun. Kaya kung hindi ka nagko-comment sa post namin, wala din yung mga friend mo doon na inad sa Project Ascenso, hindi rin nila hindi nila mas makikita yung mga posts namin. Okay po ba? So, yung pag-comment mo, hindi lang para sa group, para rin pala sa'yo yun. Okay po? Ganun siya.
ganun tumatakbo yung algorithm ng Facebook. Kaya, the more na nagko-comment ka, nakakatulong ka na dun sa post, 'di ba? Kasi pag sa post, nakita nila, uy, may 23 na nag-comment. 23 nag-comment. Mas nakaka-entice. Uy, iba-iba yung nagko-comment to. Mas na-entice yung ibang tao. Kaysa yung nag-post kami ni Mentor Raymond, kami lang din yung nag-heart ng post namin. Kami lang din yung nag-comment. 'Di ba hindi siya walang maa-attract, wala tayong maa-attract. Kaya kailangan para mas maging effective yung ginagawa natin na group, tulong-tulong po tayo. Okay po ba 'yon? Palakasin po natin yung Project Asenso. Dapat matapos tong buwan na to as much as possible. 10,000 na yan. O kaya 8,000 na yan. 8,000 to 10,000. After sabihin natin ng March, matapos ang March, ganun na siya. Tapos sa susunod, 15,000 na siya, 20,000, 30,000, 50,000. Kasi the more na mas marami siya, mas maganda, mas marami po tayong ma-attract. Ganun po siya, no? Tulong-tulong po tayo para lahat din po tayo makikinabang. Lalaki yung grupo natin, lalaki rin yung grupo mo. So, marami ka madadirect kasi mas marami pong na-entice or na-attract doon sa mga post natin. So, yun po. Mamaya po isesend ko po yan sa ating messenger. Yan po yung dapat ginagawa mo everyday. Madali lang po ba? Yan lang po yun. Yan na po ba yung Mentor Ivy? Alam mo po ba, yung DMO na yan, inurasan ko yan. Kapag mabilis ka mag-apply niyan, ano lang po yan, 3 hours a day lang yan. Kapag master mo pa, mabilis ka na mag-present, 2 hours lang yan. So, hindi ako naniniwala na kahit busy ka, hindi mo na magagawa yung IAM. It's a matter of activity management, it's a matter of time management and prioritization. Kung priority mo ba talaga si IAM sa araw mo. Kailangan mo siyang i-prioritize. Hindi po tama yung isisingit lang natin. Dapat priority mo siya. No? Kasi kung paano mo tinitreat yung business mo with IAM, ganyan ka rin niya itatrato. Kung ang tingin mo dito, extra income ka lang din niya. Itatrato, bibigyan ka lang niya ng 1,500 every day, okay na yun. Pero kung tinatrato mo to as big business, malaki rin ang ibibigay netong potential income sa'yo. Kasi ganun mo siya i-treat. Ganun naman nagwo-work ang mundo eh. Basta kung mas sinisipagan mo, mas malaki yung babalik sa'yo. Kumbaga, tandaan nyo po, ang ginagawa po natin as agent of hope, as networker, nagtatanim ka po ng mangga. Hindi ka po nagtatanim ng monggo. Tandaan nyo po yan. Ang monggo po natin, barley. Yung kapag nakabenta ka ng isang box, may 500 ka. Nakabenta ka ng 3 box, may 1,500 ka. That's monggo. Pero kapag nagtatanim ka po ng mangga, nakabuild ka po ng grupo, soon in time, nagpa-passive income ka po ng 250,000, sabihin na lang natin, after 5 years na lang na dire-diretso mo ginagawa si IAM, nagpa-passive ka po ng 500,000 every month nang walang ginagawa, kahit nasa bakasyon ka. Ayun po yung sinasabi kong nagtatanim ka ng mangga. Bigyan mo lang to, mens, 5 years. 5 years ng dire-diretso. Kailangan dire-diretso. Hindi, alimbawa, mamaya 5 years ka na, pero bakit wala ko resulta? Mens, tanungin mo yung sarili mo, dire-diretso mo ba ginagawa si IAM? Yang sinabi ko kanina, ginagawa mo ba yan wholeheartedly every day or hindi? If hindi, isipin mo, ngayon yung unang araw mo sa IAM. Isipin mo, bagong sali ka lang, bagong join ka. Okay? Ganun na muna yung mentality. Reset. Reset if you must. Reset mo. Huwag mo nang tignan yung past. Okay? Dami ko na nagawang sa past ko na steady ako, procrastination ako, manyana habit ako, bukas na lang ng bukas. I-reset nyo na po yun. Isipin mo,
kaka-join mo pa lang sa IAM. Isipin mo yung unang-unang pagka-join mo sa IAM, ano yung dahilan mo, bakit mo gagawin si IAM? Ramdamin mo yon. Tapos gawin mo lang ng seryoso si IAM. Yan lang po. Yung nasa listahan lang po. Yan yung gawin mo po every day. Tapos balikan mo po ako kung after 3 months, kung may resulta ka po. Kasi naniniwala ako, sabihin na lang natin 3 months, ginagawa mo yan. Hindi ako naniniwala, wala kang pay-in. Hindi ako naniniwala, wala kang kahit papano, may na-build kang kahit papanong small group na. Halimbawa, meron ka ng 15 na tao na napa-join or meron ka ng 15 na tao sa organization mo na mga bago na binibuild mo. Ganun na po kasi yun. Pero kung hindi ka intentional, na hindi mo talaga yan ginagawa araw-araw, huwag ka po umasa sa passive income. Kasi ayan po yung ginagawa ng mga top earner everyday sa IAM. Kaya kung gusto mo maging top earner din, gusto mo rin ng malaking grupo, yan lang po. Diyan ka lang oh. Gawin mo po yan, mentors. Gawin po natin yan. Huwag lang po natin gawin. Kasi madalas, ginagawa lang po natin kung ano yung komportable sa atin. Ano lang yung komportable sa'yo? Nakasanayan mo na mag-post, post sa wall, post sa story, hanggang engage sa prospect, tapos wala na. Ayun na yung ginawa mo for the day. Di ka nag-prospect, di ka nag-present, di ka nag-invite. Sayang. Sayang yung araw. Sayang yung oras. Na sana, mamaya, yung araw pala na yun, nahanap mo na sana yung agila mo. Kaso hindi mo nahanap. Hindi mo nahanap kasi hindi mo siya piniem. Ready na siya. Ready na siya eh. Naghahanap na lang siya ng mag-PM sa kanya. Si Mentor Wilma nag-PM. Imbes na sa'yo napunta sa iba. Okay lang pag kakagrupo natin ko sa ibang grupo. Di lang naman po tayo yung grupo sa IAM eh. May ibang grupo rin na nagsisipag. So, wag mo nang hayaan na yung friend mo ma-invite pa ng iba. Dapat ikaw na. Kaya yung urgency dapat ng pag-PM sa lahat ng mga friends talaga sa Facebook, gawin na. Kailangan po gawin na natin. Ma-reject ka man, okay lang. No? Tandaan niyo po, okay lang. Kasi ang business natin, rejection business. Wala po naging top earner na hindi na-reject. Kahit po si Mentor May Sibulan, nare-reject pa rin po yun, kahit top 1 na yun. Kaya tandaan nyo, okay lang po. Normal po yung rejection. Lahat naman nare-reject, di ba? So, normal yung rejection, mentors. Kaya, masanay lang po tayo doon. Kapag simula, medyo masasaktan ka pa, pero pag 100 na yung nag-reject sa'yo, hindi ka na po masasaktan. Batot manhid ka na po doon. Diba? So, kailangan umabot ka doon sa kinakalyo ka na sa rejection. Yung nagiging batot manhid ka na. Yung kapag nireject ka nung kakilala mo, parang wala na lang sa'yo. Ibig sabihin, umaabot ka na sa ganong stage, sa level na yon, okay yon. Diba? Magpatuloy mo lang. Ganun lang, mens. Kailangan lang natin, kaya ako yung shinare, yung DMO na yan. Although mentor sa marami pa. Kung natandaan nyo, meron akong training na yung about sa social media. Ang dami pa. Marketplace, mag-join ng groups. Ang dami pa niyan. Pero, mamaya kasi mabombard ka. Pag binanggit ko lahat yon, tapos yun yung ginawa mo, yung hindi masyadong importante, wala kang resulta. Kasi etong hinighlight na natin na DMO, yan po yung pinaka-importante. Pag nagagawa mo po yan everyday, magiging successful ka po someday. Yun lang po, I'm Mentor Ivy and I am worldwide. Thank you po and God bless. Balik ko na kay Mentor Vanessa. Ayan, thank you so much, Mentor Ivy. Grabe, no? Thank you sa ating daily reminder ng ating mga kailangan gawin. So, wag na po natin pahirapan yung sarili natin, no? Kung ano isipin natin kung paano yung gagawin yung negosyo everyday. So, eto na po, binigyan na po tayo ni Mentor Ivy ng daily method of operation na kailangan lang po nating sundin. So, ayan. So, if okay lang po, Mentor Ivy, baka may mga questions po sila. Kahit 2 questions before
before Sige po, tayo. pwede. And before po tayo kasi baka malaglag na po yung ibang participants. Picture po muna tayo mga mentors. Ayan. Para kompleto pa po ang ating participants. Open ka mga mentors. Ayan o. Ayan, picture po tayo. And 1, 2, 3, smile po. Open ka, mentors. Habol pa po. Wait. Space. Ayan. 1, 2, 3. I am sign, mentors. 1, 2, 3. Smile po. Yan. Tapos Ayan. para cute lang. Heart. Ganun, heart. Heart. May pa-cute pa. Ayan, para iba naman. Diba? Oh, heart. Oh. Okay. 1, 2, 3. Smile. Okay. Ayan. Baka may question po kayo. Yan, yes. Kahit 2 questions, para po Lagay habang niyo lang po nandito sa pa si chat Mentor Ivy. Ayan. Kung meron po kayong hindi masyado naintindihan, pero feeling ko sobrang clear at saka detalye naman yung presentation or yung training ni Mentor Ivy. Pero baka meron pong na-skip na meron kayong questions. Ito na po yung opportunity na pwede. Yan, this is the best time para masagot yung tanong. Yan, anyone? Type lang po kayo kung nahiya kayo or mag-unmute na lang po tayo mga mentors. Sa questions. Yan o, wala mag-questions. Parang naintindihan na po ba lahat? Ayan pwede kayo mag-unmute mga mentors Huwag po tayo mahiya. Ako lang to. Charing. So, ayan, wala po bang questions? Any questions about the topic for tonight? Ayan, sa DMO. Malinaw. Feeling ko ito si mentor, seryoso to nakikinig kanina eh. Si mentor, sige, tatawag na lang ako. Ito na lang po. Kung wala kayong questions, sige, tawag na lang po ako ng 2. Okay lang po mag-share kung ano po yung pinakatumatak sa kanila dun sa topic for tonight. Ayan. So, yung mga naka-open ka mo, 'di ba? Tawag tayo hindi naka-open ng cam. Para mag-open kayo ng cam. Hindi, joke lang. Sige, ito na lang. Si Mentor Clara Beth. Ayan. Si Mentor Clara Beth. Parang seryoso siya kanina. And para, Hello po, Mens. Ayan. Hello po, Mens. Kahit 1 minute lang, Mens. Ano po yung pinakatumatak sa'yo? Gusto ko lang po i-share about sa barley. Ang malaki pong naitulong po sa akin ng barley kasi na-diagnose po ako ng PCOS or hindi po ako dinadatnan monthly. 2 years pong hindi po ako dinatnan. But I'm happy to say na lately po, nung patuloy ko pag-inom po niya, dinatnan na po ako monthly po. Kaya thank God po. Thank barley po. Wow, grabe. May testimony pala si Mentor, no? Ngayon lang natin nakita. Mens, pwede niyo po. Marami po ako, ang dami ko po natutunan kay Mentor Ivy po. Tungkol dun sa pagpo-post, dapat yung mga profile, story, dapat hindi magkakaroon ng mga post ng mga sads. Kasi yun pala yung malaking impact sa mga engagement po. Ayan. Thank you, Mens. Thank you so much. Ayan, grabe. So, ang galing. May testimony na po pala si Mentor Clara Beth. Pwede po namin i-share din yung testimony mo kung meron ka pang copy, no, Mens, para may share ng team. Ayan. Thank you, Mentor Clara Beth. So, yung pa po, kahit 1 minute lang. Ito si Mentor Michael na lang. Ayan. Seryoso kanina eh. Kitang-kita ko to eh. Alam ko madami tong nasulat eh. Kasi feeling ko nag-take down notes din to eh. Yan. Onting sharing lang po, Mentor Michael. Kahit 1 minute lang. Kung ano yung pinakatumatak sa'yo. Hello? Ayan. Okay. Yes. Yung about sa topic for tonight, ayun nga about sa parang profiling. So, kailangan mukha kang professional sa maraming tao. So, importante pala talaga na yung posting mo is quality. Kasi akong ginagawa ko, ang posting ko, puro barley. So, wala na yung personalization.
o yung personal post, siguro nawili ako masyado sa pagpo-post ng barley. Although okay naman siya, nakakakuha naman ako dun ng benta, especially yung kape. Pero maganda rin pala talaga na hinahaluan siya. So yun yung nawala kasi sa akin, yung personal touch. So kaya pala siguro mababa yung engagement. But anyway, yun naman talaga yung the best tsaka simplest way na sinasabi ni Mentor Ivy. Yun ako. Yeah. Thank you, Mentor Michael. So, yun, no? Thank you po. At least nare-refresh Pwede tayo. ko po i-share yung sa father ng partner ko, mentors. Yung father ko po na-diagnose po siya ng prostate health problem. Ibig sabihin, may problem, yung lumalaki po yung bukol sa niya. Pero happy to say po, hindi na po siya dinudugo. Dati po pag umihi po siya, may dugo pong kasama. Ngayon po, hindi na po siya dinudugo. Kaya siya, kahit dati ayaw po niya uminom, pero ngayon namimili ka siya po talagang sa amin, naiinom siya. Nung umuwi po kami ng Visayas. Wow, congrats, Mens. And sana po magtuloy-tuloy na po yung progress niya. And hinihintay po namin yung totally na paggaling niya, no? Sana po mag-testify po siya. Yan. Thank you, Mentor Clara Beth, sa iyong Beth, okay lang ba, sorry, Mentor Vanessa. Okay lang ba? Request ako sa'yo. Maganda po gawa ka ng video kahit 1.5 pang reels na, ayun, sabihin mo po yung about sa PCOS mo, about sa hindi ka dinadatnan before, then yung sa father mo. Maganda magawan mo po yun ng reels. At pwede namin yun i-share. Sige po. Din siya i-share. Yes, ma'am. Hanapin ko rin po yung yung kasi dapat po bago pong yung may mga laboratory ka na kaya mong i-edit. Maganda po yun pang post. Hanapin ko po. Mens. Ayun po yung ilagay mo sa pin post mo. Kasi powerful po yun kasi personal testimony po yun ng family mo. Apo. Ganun po. Yes. Ganda nun, Mens. Ganda nun. Share po namin yun. Hintayin po namin yun na ma-share mo yan. Yes. Thank you, Mentor Clara Beth, sa iyong salamat po. Napakagandang testimony for tonight. So, and then yung iba po, share na lang po natin. Okay lang po ba? Share na lang po natin yung pinakatumatak sa atin sa GC. Ayan, para ma-active naman po yung GC natin. And of course, para din sa mga hindi naka-attend, para alam din po nila yung topic, no? Sa pag-share natin. So, ayun, siguro, ayoko na po kuhain yung sobrang time nyo for tonight. And okay lang mga mentors, unmute po tayo. Pasalamat po tayo kay Mentor Ivy sa pagbibigay ng effort and time niya po sa atin na mag-share ng kanyang knowledge and wisdom ngayong gabi. Ayan. Thank you so much, Mentor Ivy. Thank you. Thank you so much, Mentor Ivy. And Mentor Vanessa, thank you so much. Salamat. Thank you po. Thank you po. Mentor Ivy. Mother Ivy. Kasi napambayad na sa bills. Thank you, mentors. Thank you, everyone. Mayo po tayong lahat. Salamat. Thank you po, mga mens. Thank you. Thank you so much, mga mens. Yan. Thank you so much, Mentor Ivy. And sa patuloy na pag-gagabay sa amin. And of course, may announcement? Or nga pala, may announcement pala, no? So, wait lang po. Mga mentors, huwag muna kayo lumabas. Mabilis lang to. Quick lang. Sobrang quick. Announcement po. Siyempre, tomorrow po, God willing, nandun po kami sa office. Sa mga gusto pong makapunta, punta po tayo para matuto po tayo. Attend po tayo ng training. And ma'am, after. Then, wait lang po. Yung ating ibanggit ko lang. Saan na ba yun? Meron po tayong incentive ng March, no? Nasaan na ba yun? Okay, wait lang po. Pinost ni Mentor Jovi yun eh. Ay, Project Ascenso pala yan, di ba? Nalito na ako. Kaya pala ay lumabas. Wait lang. I am Stallions. Pakita ko lang po. Yung poster. Yan, mga mentors. Perfect, no? Perfect na perfect ngayong March. God willing po sa lahat po ng magre-reheat at mag-hit ng mga bagong Sapphire, no? Sapphire lang po ang requirements. At magme-maintain lang po kayo ng 6 na box
ng barley for the month of March 2025. March 1 to March 31 po. I-reheat lang po natin or maging suffer lang po tayo for March. Ano po, nawala na ako. Ma-hit po natin yung ating pa-incentive ni Mentor TJ sa Team Victory po to. 3 days, 2 nights po sa Hong Kong, no? Team Victory is going to Hong Kong, no? So alam ko naman, yung iba dito, kaya mo naman yung Hong Kong, pero iba po yung libre. Di ba? Free travel incentive po yan ng team natin. So, i-maximize na po natin, no? Rank up na po tayo. At the same time, cut off na rin po yung March, ha? Para sa awarding po natin ng Sapphire, cut off na po ang March. Kaya maganda po, i-goal na po talaga natin, itodo na natin ngayong March para maging Sapphire ka na din. Umakyat ka sa stage, umakyat ka sa IAM, ma-awardan ka sa IAM, magka-resulta ka, mas ma-attract mo yung mga friends mo, at ma-hit mo pa yung pa-travel incentive ng ating mother team Victory na 3 days, 2 nights, all expenses paid po sa Hong Kong, at sama-sama po tayo doon loobin, no, na mag-bonding po tayo doon sa Hong Kong. Yan. Tapos sabi ni Mentor TJ pala, OFWs na hindi talaga kayang they are, pwede pong i-cash, convertible naman po sa cash. Pero pag taga-Pilipinas ka po, hindi po pwede. Kailangan i-avail mo po yung travel incentive natin, no? So, sayang naman, i-avail mo na talaga. Kasi ang hindi mo po mababayaran doon, mentors, alam niyo po kung ano, yung bonding, no? Yung memory na magkakasama po tayong lahat doon. Ayun po yung hindi mababayaran. Priceless po yun. 'Di ba? Habang buhay na po yun. Kaya huwag kang papayag na wala ka. So, sama-sama po tayo kahit kami, no, kasama din doon, no, na mag-hit din ng ng incentive na yun. Kami ni Mentor Jovi kailangan times 2. No, kasi dalawa kami. So, sa mga couple account pala yon, ganun din po. Katulad namin ni Mentor Jovi, pag couple account times 2. Times 2 lang po para parehas po kayong mag-asawa ang makasama po dun sa ating pa-travel. So, ayun lang naman. Wala na po akong idadagdag para makalarga na po tayo. After this mentoring, ulitin ko, mag-apply ka kahit isa. Kasi application is the key. Wag lang po puro training, application is the key, no? Para maging successful po tayo sa I Am Worldwide. So ayun lang, I'm Mentor Ivy and I Am Worldwide. Thank you, thank you. God bless us all, mentors. See you tomorrow. That's willing. Yes, God bless everyone. Good night See po. you next Thursday, mentors. Mas maganda, mas marami pa po tayo next Thursday. God willing po, meron tayong malupit na guest. Kaya wag ka pong mawawala. Yes, kahit isang leader lang po, mga mentors, dala tayo next week para madoble po tayo. Yan. No? Everyone, thank you po sa inyong time. God bless. Good night po. Yun, nagugustuhan mo yung resulta nila. But believe me, hindi mo makukuha yan kung hindi mo pagdadaanan yung proseso na ginagawa nila. Madaling sumuko pag sarili mo lang. Madaling ma-comfort zone pag sarili mo lang. Pero pag nakikita mo yung family mo na mas deserve nila yung mas magandang buhay, try natin subukan na kunin yung pinaka-the best life na deserve natin and ng family natin. Tandaan niyo po, when there is unity, there is victory. Kaya ipagpatuloy niyo lang po ang inyong pagkakaisa. Sigurado ako sa mga susunod na araw, buwan o taon, sobra-sobra na po ang maglalabas ng matitinding resulta. Laziness leads to poverty. Hard work makes you rich. Itong faith anniversary, dapat sa second anniversary, meron ng mga diamonds sa Team Stallions. Kaya hanggang ngayon, hanggang may lakas ka, hanggang healthy ka,
dapat gawin mo ang I am worldwide with all your might. Tama ba? With all your strength, with all your soul. Dapat ganun dapat. Tumuloy-tuloy ka pa rin. Nahit mo yung isang bagay, mag-hit ka ulit ng another goal mo. Huwag kang mananatili doon sa nai-hit mo. Dapat pag na-hit mo yun, mas doblehin mo dapat yun.